tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Huruhimang Raw HST. Huruhimang Raw HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades at mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Huruhimang Raw HST. Huruhimang Raw HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kamashuwagan ang mulubyo. Huruhimang Raw HST. Yan na aan iyan yung mga kasugmong sa Philippine Information Agency. Maupay nga kulop, tika nga Philippine Information Agency, makakaupod kami niyo yan nga kulop para paghuruhim ang rawan ang mga maupay nga balita, mga programa nga serbisyohan gobyerno nga ginpapatuman dinhi ha Eastern Visayas, labi na ha Eastern Samar. Yan ang mga programa. Hangaran ni Director General Catherine Chloe de Castro han Philippine Information Agency, Sir Rayan Arinto Regional Head han PIA Eastern Visayas, ngan Sir Samuel Candido, an Infocen Manager han PIA Eastern Samar. Aan iyan yung mga kasugmong. Inihivi Tolentino Gumban nga iyo makakahimang raw yan na nga kulop ha huruhimang raw ha este an radio program han PIA Eastern Samar Information Center. Of course, this was made possible, naton programa was made possible through the support of our partner in information dissemination. An Radio Pilipinas Borongan or ang DYS Radio Pilipinas Borongan under the leadership of their station manager, Ate Ruth Abunta. Ngan syempre iton aton kaupod pirmi di ha tech side di engineer RV damo nga salamat hiton imo tech assistance kada Friday nga pirmi kita ginuupdan dinhi ha aton programa, and of course tida akan Chief Tech Joey ha transmitter damo nga salamat po. Aside po pala dito sa radio, you are listening to us live, iyo kami nahibabat nakahanginan. Pwede rin po kayong mag-stream live sa Facebook pages han Radio Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Samar. So follow lang niyo nga mga pages para ma-update ka mo iton mga latest news and information tikang dinhi ha probinsya han Eastern Samar.
Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Summer. Ang aton oras, 8 minutos na nakalabay, iton alauna hiton kulo. Para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Aton mga Nga dilanay kita iton aton pagtaga temperatura, yan ang kulop din ha Borongan City, Subay ha, NDRRMC ha Pag-asa an aton temperature yan na is 31 to 33 and the heat and index is 42 to 44 degree Celsius. So ano pa nagkaibahin ang heat index sa shade aton na naramdaman feels like 42 to 44 degree Celsius under hiton Pag-asa iton 44 is danger level na. So ang classification niya is under danger level and may daan na possibility hiton heat stroke. Kaya yan ang akilap ay lanay kita pag ginawas hiton aton mga balay kung waray kita mga importante nga pagbubuhaton ngan syempre drink water frequently, drink enough water kahit hindi inuuhaw kailangan pag-hydrate la kay asya iton nakakadugang iton heat stroke kung kulang tayo sa fluid sa ating mga katawan. Ngayon syempre avoid direct sun exposure especially mga ganitong oras total Friday man yan and mostly iton mga government offices waray man trabaho so relax lang kita yan na didait aton mga balay kay sobra kapaso yan na dinhiya syudad iton Borongan. Man syempre dapat ko wear light colored or loose clothing, dapat mga cotton lang ng mga bado ngan mga light colored iwasan talaan na itaton favorite nga black kay nakaka-absorb inihin heat nga nakakadugang iton init nga inaabat iton aton lawas. Nga di naman kita ito pagtaga kuryente. So, hanhani may daging release ng advisory ni Samelco nga magkakamayadahin power interruption kinabundan substation. But yesterday igin cancel ini nga power interruption dida kinapundan. So supposedly brownout was kinapundan substation nga napektado ang mga municipalities sa Hernani, Janmac, Salcedo, Mercedes, Kiwan, yan some parts of kinapundan. Pero canceled na ini an aton annual preventive maintenance service scheduled on Saturday, May 23 in kansilado na. So yes, waray na brownout from 6 a.m. to 6 p.m. padama ini nga brownout. So yes, again bangin ka mo mausa nga mailaw, canceled po ito naton scheduled power interruption buwas nga adlaw dida hiton kinapundan substation. Pag taga-tubig naman, ang Borongan Water District in nagpagawas ito notisya, disconnection notice hiton May 25, scheduled on May 25 is 22, 23, 24, 25 is Monday, May 25 Monday, so may disconnection barangay Tabok, barangay D1, D2C, and E, barangay Balud 2, barangay E, F, and H, barangay Sabang South, and Songko. So, bangan lang ka muna hingalimot pagbayad dito yung mga water bills, pwede pa magbayad yan dito Borongan Water District. And, syempre, bangin, hindi rin man aawag yan ang adlaw. Saturday, Sunday, you can pay through GCash, digital na payment yan ito na aton mga bills, even in Samelco. So, bayad na kita to avoid the disconnection of your water services.
Pag taga Pasi Orden naman, peace and order situation dinhi ha probinsyahan Eastern Samar, specifically dinhi sa syudad ton Borongan, generally peaceful iton aton Pasi Orden dinhi ha syudad iton Borongan, all thanks to our uniformed service iton mga armies and mga PNP. Damo nga salamat pag-maintain iton aton peace and order situation dinhi ha syudad iton Borongan. Anyway, nga dilaanay kita hiton aton mga balita, mga impormasyon nga nahi kay han Team PIA Eastern Samar para yan ang adlaw Mayo 22. Tuig 2026, Friday. So, adito naton mga local news. Panagatayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Para ito naton mga headlines, bungto iton Arteche nakasulod ha top 10 han walang gutom awards nationwide. Nakakarawat hin 2 million pesos grant. Eastern Samar gintikangan na ang 4-day renewable energy capacity building workshop. PhilHealth ginpakusog ang mga programa panlawas sa komunidad pinaagi han BHW Summit 2026. Dole naghatag hin 836,000 pesos nga seaweed project para sa mga coastal farmers sa bungtuhan General MacArthur. Ngan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program naghatagin masobra 5 billion pesos nga financial assistance sa mga parag-uma ha Eastern Samar. Panagatayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Convoy of Hope nagipagsumpayan ha Borongan LGU para ha mga nutrisyon han kabataan. BFP Borongan City ginpresentar ang 28 nga pioneer graduates sa Ilarom han Fire Volunteer Brigade Program. Ngan, anak han pedicab driver habung tuhan San Julian, ikalima ha licensure exam for teachers 2026. Madila na kita ito naton siyahan nga balita, bungtuhan Arteche nakasulod ha top 10 han walang gutom awards nationwide. Nakakarawat hin 2 million pesos grant. Adi anakon balita. Ginkilaan bungtuhan Arteche como usahan top 10 outstanding anti-hunger initiatives nationwide durante han walang gutom awards nga ginpangunahan din Department of Social Welfare and Development o DSWD tidahan Mayo 12 tuig 2026. Ang Arteche amo ang nag-uusahan nga local government unity kang Eastern Samar nga napilihan na sabi nga national recognition kauputan panumpon nga Baybay City tika nga probinsyahan Leyte. Pinaagyan ira 1 barangay 1 gulay program nakakarawat ang Arteche hin 2 million pesos grant tika nga DSWD. Personal naging karawat ang nasabi nga grant ni acting Mayor Roland Boy Ivardone nga Municipal Agriculturist Antonio Luceres Jr. Iginpresentaran ni Ivardone ang mga horado ang programa nga nakapokus ha backyard nga community gardening agud maparigunan food security nga masiguron pagkamayada masustansya nga accessible nga pagkaon na kada barangay habung tuhit Arteche. Sumula lokal nga gobyerno katuyuanan han 1 barangay 1 gulay program nga mapakusog ang mga pamilya ngan komunidad pinaagi han pagtanom hin mga otanon ngan pagpadayon
nga magkapay-ada yung supplyhin masustansya nga pagkaon, samtang ginaghat ang aktibo nga partisipasyon han komunidad. Naging modelo luwat inihan kolaborasyon han lokal nga gobyerno, mga opisyal han barangay, mga parag-umang han mga residente, hapag atubang han gutom ngan kakulangan han pagkaon. Ang Walang Gutom Award sinusa nga inisyatibo ang Department of Social Welfare and Development ngan Galing Pook Foundation ha suportahan ang administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para hunger-free nga nasod. Para PI Eastern Summer V. Tolentino-Gumban, nagbabalita. Yung ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Summer Local News. PIA Eastern Summer Local News. Samtang Eastern Samar gintikangan na ang 4-day Renewable Energy Capacity Building Workshop. Adi anakon balita. Gintikanganahan Mayo 18 ang upat ka adlaw nga Renewable Energy o RE Roadmap Scoping Workshop nga ginpangunahan ang Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC kaupod ang Eastern Samar Provincial Government kabahin ng pagduso ang gobyerno probinsyal han energy transition ha probinsya. Ang workshop usang capacity building activity para han technical working group han probinsya nga nagtutudlo nga nagigiya ang mga lokal nga opisyal nga stakeholders sa pagplano han ira renewable energy future. Haiya keynote address igin pahayag ni Governor Ralph Vincent Ivardone ang padayon nga suportahan probinsyal nga gobyerno ha renewable energy agenda ngan ang panginahanglan nga mas mapaspas ang transisyon ngadto ha limpyo nga nalungtaron nga enerhiya. Ang workshop amon kabahin ng localizing energy transition usa nga seryehin capacity building workshops nga gindisenyo agud suportahan ang mga local government units sa pagmapahan ira renewable energy future tika nga initiation tubtub ha implementation. Laki pa nga aktibidad ang learning sessions mahitungod han energy sector han nasod nga ginpresentaran Department of Energy nga nan Energy Policy Team han ICSC. May daliwat brainstorming sessions para ang sustainable energy vision han probinsya. Ang inisyatibo ginpapatuman pinaagihan pakipagsumpayan ha activeasia.org ngan suporta ha case o clean, affordable and secure energy for Southeast Asia project ngan taraclimate.org. Para PI Eastern Summer V. Tolentino-Gumban, nagbabalita. Eastern Summer Local News. PIA Eastern Summer Local News. Samtang balita pag taga-health PhilHealth ginpapakusog ang mga programa panlawas sa komunidad pinaagihan BHW Summit 2026. Dugang impormasyon adian akon balita. Malapuson nga gindumarahan PhilHealth Local Health Insurance Office Borongan and BHW Summit 2026 ha Provincial Capital Jema Borongan City han Mayo 21 agud mapakusog ang ibabruan ngan partisipasyon ng mga barangay health workers o BHWs may kalabutan ha mga programa ngan serbisyo panlawas. Masobra 300 nga BHWs tika nga ibay mga barangay han Borongan City ang tinambong aktibidad nga may tema nga kayakap mo ang PhilHealth barangayanihan ng mga health workers. Kabahin na gintalakay ang summit ang mga ginpahaluag ngan ginpaupay nga programa nga serbisyo ang PhilHealth sugad ang emergency referral packages, outpatient emergency care package, dengue benefit packages, expanded maternity care benefits, preventive oral health services, kidney transplant package, peritoneal dialysis package, PhilHealth Yakap ngan iba pa. Pinaagi ni gitutuyo ang PhilHealth nga maparig-on ang access ang publiko ngadto di kalidad ngan mas maabot nga serbisyo panlawas. Labi na maternity care, emergency services ngan pagataman ng mga sakit sugad ang dengue ngan chronic kidney disease. Iginpresentaron nila si Sir Viliano G. Medina, Public Relations Officer han Corporate Communication Department nga iba pa nga mga staff han PhilHealth ang iba-iba nga mga benepisyo para han miyembro han PhilHealth.
Sumalakan Henry V. Almanon, Senior Manager ang Social Health Insurance Academy and PhilHealth, katuyuan ang liwatan summit ang pagsusi ang resulta ang Social Health Insurance Education Series, sugan nga kabahin ang monitoring nga evaluation nga pagilalahan importante nga papel han mga BHWs nga kabakyang han PhilHealth nga lokal nga gobyerno kapag patuman han Universal Health Care nga National Health Insurance Program. Haya mensahe gin pabugatan ni Borongan City Mayor Jose Evandayan Agda ang padayon nga paningkamot ang lokal nga gobyerno nga paghatag serbisyo panlawas pinaagi ang libre medisina program nga aya ginsiring nga nagtika ang antispahan kapareho nga programahan nasyonal nga gobyerno. Iyalawatin kilala ang kontribusyon ng mga BHWs hapagbuli ka programa panlawas ngan pag-awhag nga padayon nga bumulig hapag monitoran kahimtang panlawas sa mga mulupyo nga paggiya mga pamilya base malikyan ang malnutrition. Samtang i-board member Attorney Byron Suyot como representante ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent Iverdone, ikinpaibaroan mga pitad ng turbisyal nga gobyerno hapag parigon ang healthcare system pinaagyan pagpauswag ang Eastern Samar Provincial Hospital, District Hospitals nga rural health unit sa probinsya. Nagpahayag liwatin suporta kay Congressman Christopher Sheen Gonzales, pinaagyan iya representante para padayon nga pagpalambo ang serbisyo panlawa sa probinsya nga ni City Councilor Dr. Katrina Anactasada para ang healthcare services sa syudad. Ang aktibidad inabrihan pinaagi ang welcome message ni Mr. Almanon nga Josephine Mesquisa, head ng Borongan LHIO, nga nagpasalamat nga nagrekognisar ang dedikasyon ng mga BHWs, RHUs nga lokal nga lideres sa probinsya. Sumula ang PhilHealth and Summit kabahin ang padayon nga paningkamot ang ahensya hapag edukar, pagpahalapat ng impormasyon nga pagparigon ang papel ng mga barangay health workers sugad nga importante nga kabakyang hapag pauswag ang serbisyo panlawas sa komunidad. Tinambong liwata okasyon ang mga opisyal tika nga PhilHealth Regional Office 8 nga iba pa nga mga probinsya. Para PI Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Balita TV ating namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang dole naghatag hin 836,000 pesos nga seaweed project para ha mga coastal farmers habung to han General MacArthur. Dugang nga impormasyon ati anakon balita. Ginpuligan ng Department of Labor and Employment o DOLE Eastern Samar Field Office and Vegan Integrated Farmers Association Incorporated, pinaagihan sa nga seaweed farming project nga nabalorhin kapin 836 mil pesos hailaro man DOLE Integrated Livelihood Program. Ang proyekto nga Sustainable Seaweed Farming a Community Livelihood Demo Project in Barangay Vegan, formal gin-turnover nga duha asosasyon han Abril 27 to 2026. Laki pa ginhatag nga ayuda ang motorized nga wooden paddle bangkas, mga materyales, kagamitan nga iba pa nga mga kinahanglanon para mapauswagan ira pagtanom ngan pag-ani ng seaweeds. Durante ang turnover ginpakita gihapon na ang asosasyon anira mga value-added products sugad ang seaweed noodles nga may original ngan malunggay flavors. Nga nagkapakita ang ira pagkamalikhain ngan paningkamot nga mapalambo pa ang industriyahan seaweed farming nga ira komunidad. Sumula kan DOLE OIC Provincial Head Salvacion Yepes, dakuan maibubuligan proyekto base masuportahan ang panginabuhi ang mga paragumas samtang nakakabulig liwat ha food security ngan lokal nga ekonomiya ha probinsya. Para PIA Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Iyo ang mga balita TV ating namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang para lagapiton aton mga paraguma, ito naton mga farmers and fisher folks, Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program naghatag hin masobra 5 million pesos nga financial assistance ha mga paraguma ha Eastern Samar. Adi anakon balita.
Nakakarawat in cash assistance ang ginukot-yukot nga parang umaha Eastern Samar, Hilaroman Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, ang Department of Agriculture Regional Office 8, nga nagtutuyo paghatagin suporta sa sektorhan agrikultura nga naapektuhanan padayon nga pagsakaan presyohan produkto nga petrolyo. Sumala DA8 umabot 5,708 nga pag-umatika nga 13 nga butuhan probinsya ang nakabenepisyohan duha ka adlaw nga payout caravan nga ginbuhat Balangig, Kinapundan, Giwan, Balangkayan nga Borongan City. Kada benepisyaryo nakakarawat in 2,325 pesos nga cash assistance nga nakakabuliga adlaw-adlaw nga panginahanglan labi na pag atubang hanepektuhan pagsakan presyohan gasolina nga ginpalalakpahan patayon nga tensyon sa Middle East. Iginsumat ni Rosalia Apilado nga dako ani pasalamat sa DA tungod han ayuda nga iya ginsiring nga nakabulig good ha iya pamilya labi na pagpalitin medisina para niya asawa. Iyalwat insaysay ang kabugatan biyahe nga duha umhanan nga agsob ginbabaktas na niya tungod han kamahalan gasolina. Samtang Alberto Alinas nagsiring nga dako anay bulagan cash assistance sa ira panginabuhi labi na kay nag-uumahiyahan mga utan sugadhan tarong ngan kalabasa nga amon ira duga nga kita. Padayon ang payout caravan han PAFFP ha iba nga partehan rehiyon base paaboton ang duga nga mga paraguma ngan paragpangisda ang apektado han mataas nga presyo han petrolyo. Para PI Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Anaton oras 30 minutos nakalabay ito na launahin ko to. Kulop magbabalik kita unina anaton pipira pa nga mga news and information kahumanin pipira nga pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Puro Himang Rao HSD. Puro Himang Rao HSD. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades yan mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino. Labi na ang mga istihanon. Puro Himang Rao HSD. Puro Himang Rao HSD. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulupyo. Puro Himang Rao HSD.
And we're back and you're still listening Haruhimang Rawa Este and radio program han PIA Eastern Samar Information Center. And ako lagi ni hi ATV tuling tinugumban han PIA Eastern Samar. Balik kita ito natin mga news and information para yan ang kulop. Yan ang adlaw, Mayo 22. Balita tikang dinhi ha Borongan LGU Convoy of Hope nakipagsumpayan ha Borongan LGU para ha mga nutrition program para ha kabataan. Adi anakon balita. Mapaso nga ginkarawatan City Government of Borongan ang posible nga pagkipagsumpayan ha Convoy of Hope o CHP usa nga faith-based non-profit organization ha pagpakusog han mga programa kontra han malnutrisyon ha kabataan na syudad dito sa Borongan. Haira pagbisita ha Borongan City Hall hadtong Miyerkules nga adlaw Mayo 20, ginpaambit han mga representante ang Convoy of Hope nga hira Venus Icleo, Senior Program Manager ng Gladys Ragrag, Regional Coordinator ng misyon ng organisasyon nga tagan solusyon ang problema hagutong pinaagi ang sustainable and integrated nga mga pamaagi. Usahan sentro ang ira programa amon feeding initiative para kabataan kundi hira naghatag hin supplemental hot meals sa sulod 180 days sa mga komunidad nga benepisyaryo. Haborongan ginpahayag ni Mayor Jose Ivan Dayan agdan iya kabaraka ha mga kasuhan malnutrisyon na kabataan nga amuan rason han padayon nga pagtutok kan lokal nga gobyerno ha mga programa ha sektor ha panlawas. Ginpabugatan na alkalde ang iya paglaong nga matutuman ang partnership. Kay nakakita niya ini nga importanteng hakbang nga pagsulbaran mga isyu ha nutrisyon nga nakakapekto kabugusan nga uswagan han komunidad. Hamasunod nga mga adlaw, ang City Health Office magpapadayon hin pagpaabot han mga impormasyon tikang meeting ngadto ha mga representante han 61 nga barangay han Borongan. Presente ha nasabi nga meeting nila City Nutrition Officer Jassy Aklas, City Agriculturist Macario Gabornes, ngan iba pa nga mga LGU officials. Para PIA Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Kayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang BFP Borongan City ginpresenta ang 28 nga pioneer graduates sa ilarom han Fire Volunteer Brigade Program han ahensya. Adi anakon balita. Iginpresentar ang Bureau of Fire Protection of BFP Borongan City ang kauna-unahan o pioneer nga batch ang Fire Volunteer Brigade Program nga ginkukomponer 28 nga bago nga graduates tika nga Eastern Samar State University hangsa nga panibag-o nga inisyatiba para pagparigon ng fire safety and emergency response sa syudad ng Borongan. Ha courtesy visit kan Mayor Dayan Agda hadtong Mayo 20, iginpahayaghan mga volunteers ang ira dedikasyon ha misyon ngan bisyon han BFP. Opo di Fire Marshal Fire Inspector Jason Pilongo ginpasarig ang BFP nga hiraan magahatag han kinakailangan nga technical nga hibarong training base maandam ang mga kabataan ha pagserbisyo publiko. Ginpasalamatan ni Mayor Agda ang inisyatiba nga sumalahiya usa nga pamatuod han dedikasyon han mga kabataan ha pagpanalipod han mga Boronganon nga naira potensyal nga paghatag hin epektibo nga serbisyo publiko. Gawas ang dugang nga hibarong kredensyal nga ira makakarawat ang Fire Volunteer Brigade kikita liwat nga preparasyon para ira masunod nga mga oportunidad ha trabaho, hasulod man o gawas han institusyon. Para PIA Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Kayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang anak hin pedicab driver habung tuhiton San Julian, ikalima licensure examination for teacher 2026.
Waray kabutlaw hi Marcelino Lesaca ha iya pagpadalagan han iya pampasahero nga potpot o pedicab ha karsada han San Julian Eastern Samar bisan pa oran o init ngan bisan pa mainaabat ini. Sumala ha iya anak hi Marian Loque man ira amay nagpapadayon ha pagtrabaho bisan pa han iya sakit nga hika ngan kabutlaw. Kaya iya sakit kaya niya lahingyap amo ang makatangpos ngan matagan edukasyon aniya mga anak. Siring ni Marcelino waray na hiya ibang nga maipapaman ha iya mga anak kundi an edukasyon. Nga amo an iya ginpaning kamutan ha kaluyuhan mga problema nga iya ginaatubang. Katapusan na niya mga sakripisyo nagbungahin kadaugan, hani Marian Loque nagranggo nga ikalima habugos nga nasod ha March 2026 licensure examination for teachers ulit. Sumalakan Marcelino dako an iya kalipay han iya nahibaroan ang resulta nga napuno iya han hin emosyon. Ginklaro ni Marian nga Iyamay ang nagpadako ha ira tikang ha nagbulag niya mga kag-anak haniyain siyam pala katuig. Nga naging konsidera niyan iyamay nga nanay ngan tatay ha iya kinabuhi. Bisan pahan kakurian padayon hi Marcelino ha pagtrabaho como usa nga pedicab driver. Siring niya diri stable ani adlaw-adlaw nga kita nga danay kulang pa ha irap kinahanglanon ha pamilya. Ginsumat liwat ni Marian nga may mga panahon nga niya may diri nakakatrabaho tungod han atake han hika pero padayon lagi hapon an pakigbisog para haira panginabuhi. May mga adlaw man nga iya kita igula para ha pamasahe nga adlaw-adlaw nga kinahanglan. Samtang nag-aaram ha kolehiyo hi Marian, iya ginsumat nga limitado laan iya adlaw-adlaw nga allowance. Diin dako nga bahin han iya kwarta na ubos para ha pamasahe, ngan guti ay nalaan na hibilin para pagkaon. Ginsumat niya nga may mga adlaw nga ginpupwersa la niya, ang simple nga pagkaon o guti ay nga kantidad han pagkaon ha eskwelahan. Waray man niya makakuha ay scholarship han una, pero nakaangkon hiya hinbulig tika nga provincial government, pinaagiton ira bulig para estudyante program nga nakabulig hindako ha ira pag kinabuhi samtang nag-aaram hiya. Ha iya 4th year nga tuig ha kolehiyo nagdugang paan suporta tikang ha pamilyahan iya inggis nga iya ginpasalamatan hindako. Sumala pa kan Maria nagtrabaho iya como call center agent ha Manila kahuman makagraduate. Samtang ginbubuligan pa, aniya bugto nga nag-aaram ngan samtang nagpipreparar para halet. Hauna, aminado hiya nga may panahon nga nawawadan hiya hinggan na pagkuha ng exam, pero receive hin message nga naghatag hin oportunidad hin scholarship sa nga review center. Nga ginkonsidera nga sign tikang ha Ginoo salit nagresign hiya trabaho base mag-focus ha review. So malaha iyan iya amay nga padayon nga nagpipedal ha ilarom hin mapasuong adlaw amo ang naging inspirasyon niya ha pagpadayon. Para kan Marian ang kada sakripisyo naging kusog niya para maabot ang iya damgo nga makaupod ang iya amay ha iya mga espesyal nga okasyon sugad han pining ceremony. Ha iya mensahe ha iba nga mga estudyante iya ginpabugatan nga waray madali nga dalan ngan kinahanglan ang sakripisyo paningkamot ngan pagsarig kalugaringon ngan pagtuo ha Dios. Para naman kaniya tatay, iya ginauhag ang iba nga mga kag-anak nga padayon nga suportahan ang edukasyon han ira mga anak bisan pahan kakurian ngan diri hingalimtan ang pagampo. Hakatapusan ginpahayag niya ang iya dako nga pasalamat ha iya anak nga diri nagreklamo bisan pa kaluyuhan kakurian tubtob makabot ang iya mga pangandoy. Yan na hi Marian Loque kilala na como usa nga top 5 halet 2026 sa bugos nga nasod ngan ini nga kadaugan ginkonsidera nga bunga diri lahan iya kalugaringon nga paningkamot kundi han halaba nga tuig han sakripisyo han iya amay nga waray pagunda nga pagtrabaho para haira pamilya.
Yes, so kag upay nga story tikang kan Marian Lokim top 5 han licensure examination for teachers for a BE daday ni Marian Bachelor in Elementary Education. So tikang niya Barangay 3 San Julian, and we had the opportunity to interview her bisan la through phone. So congratulations again Marian, nga congratulations kan imo tatay. So kakulop nga adlaw gintagan rekognasyon ng local government unit han San Julian hi Marian so gintagan nila hin certificate of recognition, and of course incentive kay may makita nakita nga sobre siguro incentive at tika nga local government unit of San Julian through of course Mayor Dory Georgie Estaron. So may nira video nga interview with Marian fortunately may nira video, so aton i-play engineer para makita mapamatian aton mga listeners and viewers, and to set an example inspiration hit para sa ating mga estudyante dinhi ha Eastern Samar ngan iton iba pa nga parte ng lugar sa Pilipinas. So engineer RV paki-playhan video. Ako anaking paragputput. Luckily, I am a top notcher. Ako Marian Lokim, taga Barangay 3, San Julian, Eastern Samar. Ako anaking paragputput. Luckily, I am a top notcher, top 5 on LET March 2026. Iniin ana akong istorya kung paano ko nakuha ang pagiging top notcher throughout my journey. Ako anaking paragputput. Tikanghan kabata ko nga dahan nakagraduate na nakapasarakan pagiging maestra. Anan nagtaguyod na akong pag-eskwela isan akong tatay. Nagbalag hipapa nga himama bata pa. So tikanghad ko hipapa nala nagtaguyod na pag-eskwela. Makuri good, especially an elementary nga dakay school. Pero siguro dara kay arisgado man na nakon amay, nataguyod niyan amon pag-eskwela. Kami nga duha nga magbugto. Nako na mga ginbuhat para makabulo sa iya. Nag-eskwela kin maupay, mara makitak sarili nga kaya ko, so ginbuhat ko tanan para takon pag-eskwela. Darahad to nga kakurian. Asya na nakon ginhimo nga drive para makuha ko tak mga pangarap. So, ita akong binuhat, ginkuhan ko talaga na akong best nga magpursigi. Kaya nakikita ko kasi papa nga ginkukuri. So, ako na nagbuhat ang tanan para masuklianan kan papa butlaw. Paano ako naging top notcher? High school wari ka sa adto graduation kasi di ba kay pandemic. So, graduation hat, shout out la Facebook. So, tandor ko tiya kaupod ng pag-March graduation. So, in this debate graduation, it should be your precious moment. But for me, it wasn't. I wasn't happy that time. So, nasuga ako. Once I become a top notcher, mamarcha kasi ko sa fifth stage. So that maramak, pag nagmarcha, makakapod ko na papa. So, asyatan ako naging drive. Not other thing, not the popularity or anything. Asyat ako na naging drive. That's why I really study hard nga makuha ko ang pagiging top notcher. Pero during the review, diri ko talaga i-expect nga magta-top notch up kay damo gud ang mga hindrances nga nanabo, struggles, especially financial, kauman an exam. Diri ko masisiring nga anakon effort or anakon mga answerad to pang top notcher talaga kay makuri gud ang exam. Siguro permi ko kasi pinagpre-pray every day before ako mag-review. May dako prayer sa Lord. Asya ni para akon tanan nga mga struggles, tanan nga mga kakurian nga inabat, sana asya na may kaupayan.
message para it mga sunod nga matikit exam or mga future educator, put an effort, always have a goal in mind. Para hakon, may danganin kasi goal, mag-exert ka talaga ng effort and don't believe on miracle. Kay para hakon, wari talaga miracle eh. Kailangan talaga ni magbuhat, magsakripisyo, kay tanan nga nananabong nga kaupayan, darahitit at aton mga sakripisyos, always pray, have faith, and then believe in yourself. No matter what happens, ayaw pagdadoubt tim sarili. Diba nga tao, magdadoubt na lahain, pero ikaw, never doubt your capabilities. Diri, basihan kung pera tim grade nga nakukuha yan na, bisan ka kahit yan na, diri, cum laude, valedictorian, or whatever, you can achieve more. Believe latim sarili. Yan na, ihimon ko naman nga opportunity para magpasalamat. Hantanan nga mga binulig akon, especially anak ng pamilya. An ira support, ini nga achievement, there ini may nanabo, hiakula. So, para na ira, para hit pamilya, hit akon ingis. Nagpapasalamat ka era kay, dako dametan ira na ibuliga akon. Nga hinan akon mga kasangkayan, tanan, di kasi ko san hulyananon, ini nga, success is para haaton. Salamat. Yes, so mo to Miss Marian Lochem from Barangay 3 San Julian, Eastern Samar, and another pride of ESSU main campus. Credits to the local government unit of San Julian for the video. So kakalap gintagan hiya recognition han LGU San Julian through their mayor, Ma'am Dory Georgie Estaron. So congratulations Marian, and of course very big congratulations kanimo tatay kan Kuya Marcelino. So actually diri lahi Marian ang nag top notcher ha ESU though hiya la ha ESU main campus, may liwat iba nga mga top notcher tikang ha iba nga mga campus hiton aton Eastern Samar State University. So search ko paano. Okay, so Himarian is top 5 with a rating of 93.80% tikang hiyaha ESSU main campus for BEd iniya Bachelor of Elementary Education. Okay, so may dalawat kita top 7. Jomi Mark S. Ubina, Bachelor of Early Childhood Education. May kita gihap from what daw lain hindi kasi nakalagay dito. Okay, so top 7 is Miss Carmina S. Villaruel from ESSU Salcedo Campus. Top 7, 93.80% ngan. Top 9, another one from Salcedo Campus, si Michael Ida with the rating of 93.40%. And of course, another one, top 9, si Sir Aya Nakman Cabria. Top 9, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Information and Communication Technology. So we have 1, 2, 3, 4, 5 top-notchers from Eastern Samar State University para March 2026 licensure examination for teachers. So why do we feature this kind of stories? This is to set an inspiration para hiton aton mga estudyante nga maningkamot nga makatangpo sa pag-eskwela, especially today nga diri na dako an kailangan nga gastos para college nga syempre harani laan Eastern Samar State University may man kita mga campuses iba-iba nga mga bungto han Eastern Samar. Tapos di ba libre naman na an college education under the Free Tertiary Education Act authored by Senator Bam Aquino, who by the way was the guest speaker
parahan graduation commencement exercises dinhi ha ESSU main campus. Dinhi naman ha Borongan City, di ba? May da na nira mga direkta ayuda. That is an allowance for students, even high school ha. Nga may da na libre sakay, libre na transportation point to point northern and southern part han Borongan. May daghapatan San Julian, may dat nira libre sakay, but may subsidy ang estudyante, parang half ng pamasahe shoulder ng bungto ng San Julian, then half sa mga students, which is by the way used for the maintenance of the vehicle, which is tama nga naman kay kailangan mag-maintain ang vehicle nga among others pa. I think may daan sulat nga libre sakay gihap. So ayun, ngayon hindi na ganun kalaki yung gastos to study sa college. Kailangan lang talaga ng paningkamot kay kulawi nga ni bisahi Marian niya tatay, padikab driver la waray niya nanay, and then nakagraduate hiya ha college, and actually niya bugto dama grinaduar yan lang nga tuig, civil engineering yata. Yes, civil engineering. So congratulations sige hapiton imabugto Marian Himariel adat na niya name ya Himariel. Ngan congratulations nga dako kanimo tatay talaga kay despite hiton mga struggles iya kinabuhi, nagawa niya talaga ng paraan and to prioritize the education of his children kay siring pa niya asyalaan iya maipapamana iya mga kabataan congratulations Marian, and I hope we hope nga makapagtuloy ka work agad-agad para masuklian yung efforts ni imo tatay, pero nasaring-saringan ni imo tatay the fact nga iniskwela kayo maupay nga nagtop ka pa, that is enough para haiya to appreciate nga talagang nag-give back ka kanimo tatay, sakripisyo para haiyo nga magbugto so congratulations Marian, and hiton iba pa nga mga let passers yan na nga March 2026 licensure examination for teachers. By the way, nakaistorya ko anira isang sangguniang bayan member han San Julian, and si SB ni Aseo and she said nga may niya proposal isang resolution siguro to recognize to give recognition to Miss Marian Lokem as the top 5 rank 5 in the licensure examination for teachers for BEd. So, yes, dapat ganyan na we give recognition to who and whom and where recognition is due kay dirin hiya kumbaga regular lang na mga victory hina sa katao, and hitira inagian talaga is really worthy of recognition from our community. So again, congratulations Marian, and congratulations kan imo tatay kan Kuya Marcelino. Okay, syempre damo nga salamat hiton aton mga viewers shout out daw. Shout out kan Jello, kole ko akong dear friend. I miss you so much Jello. Thank you luwat hiton pagkulaw iton aton programa ngan at akon mga relatives daha pa via Iloilo kan manang Karen and the rest of my sisters and my family. Thank you always ito na ako number 1 fan, wow fan. Damo nga salamat hiton iyo pagsubaybay iton aton programa ngan of course as hi also to my friends sa isa San Julian nga nagkakalaw yan na mari nga sa padaman amon GC. Shout out kan Jean Nicart, kan Ate Nini Nicart, and kan
ate Yayin Kada. Ngan of course kan ate Carmela Moscosa. So thank you sa support nakakadamo-damo ka mo ng viewers ko sa aking program. Okay, last nga panawagan, hiring and PSA, Region 8 Eastern Samar and Provincial Statistics Authority Eastern Samar Provincial Statistical Office is looking for qualified applicants for the following position. Para pag-conduct itong July 2026 Labor Force Survey, Annual Poverty Indicator Survey, and 2026 updating of list of aquaculture farms. So, nagdamo man nag-graduate more than 2,000 yata from Eastern Samar State University main campus alone. More than 2,000 nag-graduate so this is your chance na to apply hini nga mga position, statistical researchers and PSO clerk. So mga requirements, signed application letter addressed to Sir Ronnie A. Bahado, and Chief Statistical Specialist and PSA Eastern Samar, accomplished personal data sheet with recent ID picture, photo of TOR or diploma or certifications of grade. So, para itong mga walk-in applicants, pwede niyo igsumiter. Dadon yun mga requirements that I've mentioned earlier. JB Hobson Building, Circumferential Road, Barangay Balud, Borongan City. So, para naman ito mga online applicants, bangin waray ka mo din, you can submit online through their link. So, the deadline of application is on June 4, 2026. Yes, June 4, 2026. So, para itong mga dugang impormasyon, especially itong link nga gin-mention ko kanina, bisitahan niyo ang Facebook page ang PSA Region 8 Eastern Samar. Add to an address and ira opisina, even ang mga forms, ang Google form kung diin pwede ka mo mag-submit iton iyo application nga address ni Sir Ronnie So yes, just visit the Facebook page of PSA Region 8 Eastern Samar. Okay, so kakalap nga na kami adakithin press con kapiyana with DTI Provincial Director Pedro Bimbotan. So may dagihap nira mga job opportunities for bag-o nga mga graduates and iray youth a program for the youth, parang YEP program at So yes, pwede ka mo mag-visit ira office para iton information hininga programa kay I know talaga gidamo yan ay nagtatarayhin mga trabaho, especially nga gidamo yan natin graduates for this school year alone. Okay, thanks ulit dito kan Engineer RV sa tech side para ito na assistance kan Chief Tech Joey Didahat transmitter hangaran ni Sir Rayan Narinton Regional Head and PIA Eastern Visayas ngan Sir Samuel Candido ang Infocen Manager han PIA Eastern Samar inhi Vito Lintino Kumbana. Thank you so much for listening and maupay nga kulop. Tugtog naman, hasador ngay gayon, nga aton pagkoribang raw. Punta kami inagahatag hilig sa to. Importante, og napapanahon nga mga impormasyon, dinhi Hasilarangan Visayas, o Hasilarangan Samar. Puro himang raw, haeste. Puro himang raw, haeste. Puro himang raw, haeste. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan,
657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient